Guys, good afternoon. Punta ako ngayon sa gym and bigyan ko lang kayo ng impression dito kay Wiggy. May Wigoji CVT 2025. Simulan natin sa Manibela. Before, meron akong adventure asaka Everest 2017. Yung adventure matigas siya, then yung Fort Everest sobrang lambot naman. Etong sa kay Wiggy, sakto lang, hindi matigas, hindi malambot. Tapos pag sa mga corner, mga curve, mga likuan, mas confident ka na sa sa mga input mo sa kanya. Mas ramdam mo na tama yung niya, binibigay niya. Hindi katulad kay Everest na kapag ka mabilis ka na, medyo ilang. Pero yung sa Everest naman, pagka mga city drive, kahit nga naka full stop ka, tapos isasagad mo sa kaliwa or isasagad mo sa kanan, kahit isang kamay lang kayang-kaya mong isagad. Yun naman yung sa Everest. Pero kung akong tatanungin, mas gusto ko to saktong-sakto lang. Ano pa ba? Sa braking, pagdating naman sa braking, hindi to disc brake lahat no? Hindi kagaya dun sa sa Everest. So pansin nyo, kino-compare ko dun sa dalawa kong lumang sasakyan before. Kasi yun lang na din naman yung mga nahawakan ko. So parang ayun. So sa braking, yun Everest ko, disc brake yun lahat. Pero pagdating dito, hindi. Pero hindi naman ako nakukulangan. Sobrang ganda din ng preno nito. Talagang Toyota brand talaga binabayaran mo, no? Hindi ka mapapamahal, pero nakukuha mo yung gusto mong makuha na sulit pa din. Nga pala, going 7 months na to sa akin tong sasakyan na to, and naka 15 kilometers na to. Actually, papa PMS ko na nga to this week. So gamit na gamit talaga to sa akin. Bagong ano pa ba? Suspension. Unang-una, may mga nadadaanan ako mga rumble strip sa kalsada. Dati yung adventure ko, pag dinadaan ko doon, sobrang kalampag talaga. Yung mga ganito, mga dashboard, sobrang ingay. Yun. Tapos pag yung Everest ko naman, parang sobrang smooth lang niya talaga. Pag ito naman, actually hindi ko masyadong maramdaman ng difference kung i-compare ko siya sa Everest, no? So talagang maganda pa din ang masasabi ko. Pero pagka high speed na, tapos mga halimbawa sa EDSA, pag dinadaan mo siya sa EDSA, sa MacArthur, na idaan ko na to doon, kung i-compare ko rin sa Everest, iba yung Everest. Kahit tumatakbo ka ng mabilis, talagang hindi mo maramdaman yung tagtag, okay pa din. Eto, hindi mo na maitatakbo ng mabilis sa mga ganong klase ng lubak sa kalsada. Kailangan mo na talaga mag-slow down kasi hindi naman to SUV Iba naman yung SUV, talagang ladder frame yun, di ba? Eto hindi. So pagdating sa suspension, kung sa iba sabihin nila matagtag, sa akin hindi okay lang sa akin. Yung tigas niya para sa akin sakto lang para maging maganda yung handling niya sa corners.
Tapos komportable pa rin naman. Actually tinakbo ko na to ng pagudpod. Hindi naman sumakit yung katawan ko, hindi sumakit yung puwetang ko, hindi nangala yung ngita ko. Kahit na syempre may mga lubak ka ring ma-encounter, di mo kabisado yung daan, mabibigla ka, okay pa din. Pero again, hindi siya kasing ganda ng comfort ng Everest. Yon. Pero mas maganda siya kung sa adventure kung i-compare mo siya dun. Sobrang lamang pa din. Ano pa ba? CVT. Talagang ako kung yung iba ayaw nila ng CVT kasi yung direct power parang mawala yung pag-overtake mo. Medyo more on umiingay lang siya bago pa siya humatak. Medyo mahirap i-overtake, no? Pero sa akin okay lang din. Basta na-master mo na kung ano, tamang apak mo lang para kumagat agad. Huwag ka kasing sobrang diin. Pag nasobrahan ka sa diin, more on umiingay lang din talaga. Yun. Pero kung sakto lang ang apak mo, tapos maganda naman ang tempo mo, maka-overtake ka pa rin naman. Iba nga, tapos iba nga din kung i-compare ko ulit sa Everest. Iba naman yung sa Everest talaga, sobrang. Siyempre malaki makina nun, 'di ba? Pero sa 1 liter okay pa rin naman siyang i-overtake. And kahit na CVT, okay pa rin naman. Ang maganda pa nga ay sobrang smooth talaga. Yun talaga ang pinaka napansin ko rito. Pinaka nagustuhan ko yung smoothness ng CVT. Hindi mo na siya mararamdaman na downshift, nag-upshift, wala ka na maramdaman na ganun. So extra comfort yun, di ba? Tapos ano pa, sa makina, kasi 3-cylinder to, sabi ng ibang mga napapanood kong review, ma-vibrate, sabi nila. Pero ako, on my own experience again, comparable sa dalawang sasakyan ko na parehas diesel, di ba? Syempre pag diesel mas ma-vibrate yan. Para sa akin, tahimik pa din siya. Pero kung i-compare mo sa gasoline na 4-cylinder, for sure na mas mahina ang vibration nun, syempre. Pero again sa akin, okay pa din siya. Para sa akin, hindi ganoon ka hindi mo naiindahin yung vibration compare sa diesel. Actually, siguro nung bago to sa akin, ilang beses kung binabaan tong sasakyan, akala ko patay na yung makina. Napatay ko na. Ayaw niya mag-lock kasi hindi pa pala patay yung makina. So ganoon katahimik ang dating sa akin talaga ng gasoline engine. So kahit 3-cylinder siya, hindi pa rin siya ganoon ka-vibrate para sa akin. So ayun, bahala na kayo kung anong mapansin nyo. Pero sa akin yun siya. At least nabigyan ko lang kayo ng konting idea compare sa experience ko sa iba kong sasakyan. Baba. Ito, yung dashboard. Hindi ganoon ka hindi parang para sa akin intact to compared to dun sa adventure ko. Mas intact siya pag dumadaan ka sa mga rumble strips. Ayan. Diba? Sakto lang. Parang kagaya nga lang ng sa Everest ko, pero hindi naman kasing mahal, di ba? Ano pa ba? Aircon. Ang lamig din ng aircon nito. Actually sa akin 2 lang okay na. Pagka ako lang 2 lang okay na yung level na nilalagay ko. Tapos yung fan hanggang 2 lang din ako pagka ako lang din. Sa umpisa ko lang siya nilalaksan. Tapos noon okay na. Kahit tanghali 2 lang parehas. Yung pinaka aircon and fan okay na.
pa? Ayun lang, ano pa ba? Wala na akong maisip. So, ayun lang pala, meron pala akong hindi masyadong gusto, kagaya nitong side mirror ko. Medyo madalas mas mahirap. Manasanay kasi ako doon sa Everest na malaki eh. Actually sa adventure ko parang ganoon din, hindi ako nakaka-encounter ng masyado ng blind spot. Minsan ang dami kong times na meron pala ako dito sa may likuran ko, sa gilid ko banda. Yun, ganon. Hindi ko alam kung bakit ganon. So, siguro dahil maliit. Yun. Tapos, itong A-pillar ba to kung tawagin? Medyo nakakaharang din siya para sa akin ha. Ewan ko sa iba. Medyo naharangan din ako minsan ito. Kaya pagka minsan may mga turns, nag-iingat din ako kasi baka meron akong hindi makita. Ayun. So, kayo comment nyo na lang kung based sa experience nyo, na-encounter nyo ba rin ba na medyo parang nakaharang to. Yan yung sa side mirror. Ayun. Yung ano nito, yung backing camera, okay din sa akin. Ano ba ang tawag na? Panoramic, di ba? Panoramic view. Mas maganda siya compared dun sa Everest ko, yung backing camera ng Everest ko. 2017 model yun na. Ewan ko lang yung mga, syempre yung mga mas latest baka mas maganda na. Malinaw, mas malinaw dun siya sa gabi compared dun sa Everest ko. Ang gulat nga ako. Ano pa? Yun lang siguro. Hanggang dun lang guys, no? Wala na ako maisip. And Best Buy talaga to para sa akin. Hindi, never pa akong sa dalawang sasakyan ko masasabi ko na mas nag-enjoy akong gamitin talaga tong sasakyan na to, i-drive madalas. Kasi siguro dahil nga mas madali siyang i-drive sa city, matipid, and yung ganda ng handling sa mga corners. Pagka naka-SUV ka kasi, pag mga likuan, kailangan mo talagang slow down kasi kahit konting liko lang, nagba-body roll na yung may body roll, ramdam mo na yung body roll niya. Compare dito, hindi. Sige, pero given naman yan sa mga mabababang sasakyan. At given na rin yung body roll sa mga SUV kasi nga matataas sila. So ayun, masasabi ko na sobrang sulit to para sa akin. Enjoy na enjoy ko tong i-drive. Ayun. So see you on my next vlog.